Magandang araw. Magsitayan lahat para sa ating panalangin. Okay, magandang araw sa inyo, class. Bago kayo magsiupo, ay maaari bang pakipulot muna ang inyong mga kalat na nakikita nyo sa ilalim ng inyong mga kwarto. So bago tayo dumako class sa ating talakayin, naalala nyo pa ba ang ating tinalakay ng nakaraan? Okay? Sino? Okay? Magaling. Supply. So ano nga ba ang supply? Okay. Ang supply ay kung gaano karami ang isang produkto. Okay, very good. Ngayon naman, okay, meron akong inihindang aktibidad sa inyo. Ako ay magtatanong lamang at kayo ay sasagot. So, meron ba kayong idea kung ano ang producer at consumer? Maaari bang pakitaas ang mga kamay? Okay? Okay, ang producer at consumer ay okay, very good. So, ang producer, unahin muna natin ang producer. So, producer ay ito ay ang mga nagbebenta ng mga produkto. At ang consumer naman ay ito ang bumibili ng produkto sa producer. So, magkakonekta silang dalawa. So, ang producer at consumer ay nagkikita sila sa isang lugar. So, mayroon ba kayong alam kung ano yun? Okay? Okay, very good. Ang pamilihan. So, ano ang pamilihan? Ito ang bago nating tatalakayin ngayong araw. Okay. So, ang pamilihan ay isang malawak na termino at kung saan nagtatagpo ang producer at consumer. So, ang pamilihan, dito, sinabi ko kanina, dito sila nagtatagpo ang consumer at ang producer. So, may mga uri ng pamilihan. So, una ay ang monopolyo. Monopolistic competition. Maraming nagtitinda, ngunit ang mga produkto o serbisyo ay may konting pagkakaiba. So, alam niyo ba ang meaning ng monopolistic competition? So, monopolistic competition, ito ay ang may isang produkto na binebenta, ngunit merong mga ibang nagbebenta nito. So, competition. So, nagko-kompetensya sila sa produkto ito. Except, halimbawa na lang nito ay telepono, soft drinks, at mga damit. So, alam natin ang mga telepono ay isang produkto pero merong iba't ibang brand. At ang soft drinks naman ay merong Coke at Pepsi. So, nagko-competition sila. So, susunod naman ay ang monopoly. So, ang monopoly ay isang nagtitinda lang ang may control sa isang particular o produkto o serbisyo. O monopoly. Mono, it means iisa lang siya na nagbebenta. So, sabi nga dito, monopolyo ay iisa lang siyang nagbebenta ng produkto na ito. Ano nga ba ang mga halimbawa nito? So, number 1, Meralco. O kaya naman ay Maynilad. Ang Meralco ay siya lang ang nagsusupply ng kuryente sa Maynila. At ang Maynilad naman, ito siya rin nagsusupply ng tubig sa Maynila. So, iisa lang ang may hawak na ito. So, pangatlo naman ay ang oligopolyo. Oligopolyo. Iilang nagtitinda lang ang may control sa isang partikular na produkto o serbisyo. So, sabi dito sa oligopolyo ay uunti lang ang nagbebenta nito sa isang produkto. Pero, merong nagtitinda nito. So, example na lang ay ang gas station. So, isang produkto, ngunit maraming nagbebenta nito. At hindi lang iisa ang nagbebenta nito. So, okay, naiintindihan ba ang ating talakayin ngayong araw?
Okay, mahusay. Ngayon naman, kung talagang nakinig kayo, ako ay magtatanong. So, meron lang ako isang katanungan dito. Bilang isang mag-aaral, bakit nga ba kailangan nating pag-aralan ang pamilihan? Maaari bang magsitaas ang kamay kung mayroong ngayong mga kasagutan? Okay? Okay, mahusay. Sabi niya, kailangan natin itong pag-aralan para maintindihan natin ang mga uri at kung ano-anong mga uri ng mga pamilihan. At syempre, para makatipid din tayo sa ating mga gastusin bilang isang consumer na rin. So class, maaari bang magsilimpas kayo ng mga malinis na kwaderno para sa inyong assignment? So class, sasabihin ko na lang ang inyong assignment. So class, magsaliksik kayo ng patungkol sa supply at demand. So, papasa yan bukas ha. Okay class, maaari ba kayong magsitayo? Lahat? Okay, very good. So, goodbye class. That's for all.